Programang pangkalikasan. Lunsod ng San Pablo, ang pinagpalang lunsod ng 7 lawa. San Pablo City, a progressive and developing city in the province of Laguna, Philippines, is committed to preserving its natural resources and maintaining a healthy environment for its citizens. The city has implemented various environmental management initiatives to address concerns such as air and water pollution, solid waste management, and the conservation of its 7 lakes. Actually, ang nagmamanage ng aming sa solid waste, management ng city, yung aming City Solid Waste Management Office. Ang department head doon ay si Engineer Diosdado Jojo Bignete. Ang ano kasi nito talagang dapat sa opisina namin sa Senro. Pero ang unique nga ang San Pablo City kasi may isang department na kagaya namin o equal na na-rate para siya lang ang tumutok. So yun lang, medyo kung saan parang introduction lang, yung pinaka-detalye, doon yung makukuha sa opisina yun. Kung ang una ko pong itatanong ay, ano po kaya yung i-implement po natin na laws and policies po dito po sa inyo pong local government sa San Pablo? Aside from the RA 9003, meron din kaming ordinansa regarding sa solid waste management. Ito yung 2003-15. Halos parehas lang siya ng RA, pinalakas lang ng city para sa implementation. Yun yung mga laws na pinairal. And nagkameron din kami ng 2009 ng 209-14. Dito yung pagbabawas ng gamit ng plastic. Para sa, kasi alam mo naman, ang ating mga landfill almost plastic din na laman. Dun po sa next question po namin, ano po kaya yung municipal ordinances po related to environmental management? Specifically po dun sa solid waste management and air pollution control. Regarding air pollution control, hindi namin saklaw yon, sa Senro yon. Pero ngayon sinasabi ko, yung pinaiiral namin dito is yung 2003-14 and 209-15. Regarding yun sa plastic nga, and yung proper disposal ng solid waste. Kung sino dapat ang kumuha ng mga residual, which is mga barangay, then yung mga residual, kami ang nag-ano nun, ang in charge. Sa basura, halimbawa nagsusunog, halimbawa nagsusunog, may ano doon, tawag dito, may ordinansang kasama doon. Yung bawal ang pagsusunog ng mga basura. Kasi eventually, pupunta sa hangin yan, pupunta sa magiging source ng yun ang isa. Pero ang ilang pa rin mga pwedeng sources is sa mga industry. Halimbawa, yung mga pabrika, yung mga gano'n. Yun naman, may kahit pa paano, may role ang opisina namin doon. Pagdating ng renewhan ng business permit, hinahanapan namin ng mga necessary documents na kinuha sa national para ma-safeguard yung tawag dito yung sa emission nila. Yan kasi mga ganun, may regulations, may requirements sa DENR, especially yung EMB, Environmental Management Bureau, na dapat yung i-release mong mga kung saan yung emission ay within lang, sa allowable limit. Yun yung role naman na po sila namin, hinahanap namin yun. Bali yung po sa mga barangay po, paano po siya? Weekly po yung weekly clean-up drive po ba siya? It's not a weekly clean-up drive. Meron silang kasarili-sariling solid waste management. Especially may mga sariling garbage truck. Out of 80 barangays ng San Pablo, almost 60% doon
may sarili-sarili silang truck para sa collection ng basura. Sila yung nagko-collect ng mga then yung mga residual, pinadadala namin sa ating resource recovery facility. Meron tayo sa City of Balok. Yung pagdadala po niya, scheduled po ba siya or Ang schedule ng tanggap ng basura sa landfill is Monday, Wednesday, Friday nabubulok. Then Tuesday, Thursday, and Saturday, yun yung mga hindi nabubulok. Depende na sa barangay kung kailan sila, kasi may mga barangay na twice a week lang, iba araw-araw din. Yung pangatlong tanong po namin, ano po kaya yung mga effectiveness ng mga ordinansang ito in solid waste management and possible hindrances in their implementation? Yung effectiveness, yung effectiveness kasi nasa nasa barangay chairman. Kasi kung i-implement talaga nila yung mga pinatutupad namin, dapat ang itinatapon lang nila from 100% na garbage is almost 30 lang. Kasi 52% na is biodegradable. Kung yung biodegradable is hindi nila tinatapon sa landfill at ito yung kanilang nire-process as fertilizers, kalaking bawas na nung 52% sa itinatapon natin sa landfill. Then meron tayong almost 21% na recyclable. Kung hindi na rin nila tinatapon yun, mas mababa pa yung almost tatapon na lang nila is 29%, parang ganun, o 28%. Napakaunti na dapat na tinatapon nila. Yun yung effectiveness. Kaya nga sinasabi rin yung hindrance, kung hindi rin kung walang political will yung ating mga barangay chairman at hindi nila patupad yun, wala din So for our last question po, mga best practices and innovation ng San Pablo, parang regarding sa solid waste management. Sa ngayon, starting last November, yun nga, hindi na kami nagtatapon sa sanitary landfill. Ngayon, tinawag na siyang resource recovery facility, which is si biodegradable, si residual, kino-convert nila to yung process sa biomethanation, kino-convert nila to energy. Nagiging biogas, nagpapatakbo ng boiler, na magpapatakbo ng generator para na kuryente. Ayun na bali yung pinaka namin ngayon, San Pablo.